Manha ba inyong New Year? No? Salamat sa Ginoo. Siguro na ako'y gamayng hangyo nga 2026 naman abanti na ta. Abanti na ta. Katong nga sa likod, pwede na to i-occupy ang atubangan. Kaya ang nagpa-reserve, huwag mo na abot. Salamat. Sige, abanti ta kamay dire. Wala ko ginaingon nga, mas lindot yun sa tubangan kay makapokus mo sa pagpaminaw. Nga sa likod, ma-disturbo ta sa daghang mga nagliyok-liyok diyan sa likod. Okay? Salamat. So, we discourage you to set at the back. No? Labon bitaw ka ng concert kay sa tubangan yun tanong. O pila nga sa akap sa tubangan yun. Pero sa church, gano'n dyan ka ni? Kung sa church, magpaulay-ulay kita. Mas labaw man nga panalangin kaysa akap. Amin ba? Mas labaw nga blessing kaysa unsa man nga blessing ni kalibutan na. Amen? So, this year, are you excited? Amen. Salamat sa Ginoo. So, I've been reading in the 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58. Itong tanaw na itong mga Biblia sa atong pagasundan sa pagbasa. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verse 57, it says, "But thank be to God, He gave us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you, always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Let's bow our head as we pray. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo. Salamat Ginoo sa bago na usab nga tuig imong gihatag kanamo. And we welcome you to do great things in our life with Jesus. Even this morning, Lord, we ask your Holy Spirit to help us understand your word. We ask your presence to dwell in the midst of us. Bless this word, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Our topic for this morning is about the blessed beginning. Amen. Kanang pagsugod-gud ganaay panalangin, no? Na sila'y ginaingon nga kung dili daw maayo ang pagsugod, dili na siya mo end into maayo po, di ba? Sometimes nagdepende sa pagsugod, di ba? Like for example, if you lay a foundation on a building, magsugod ka dito sa pundasyon. Kung iimong pundasyon huyang, nga gusto ka magtukod o pila ka story ng building, it will really collapse. No? So, importante yun ng pagsugod. Tungod kaya ang pagsugod, mo ka na siya ang pundasyon sa maghatod ka nimo sa imuhang gusto nga akton sa susunod. Amen ba? That's why, daghan kaayo mga Kristohanon nga naa pa sila yung mga pamahiin sa kanakong New Year, no? Sa una, mulukso pa dyan ko, kaya abin ako mutaas pa ko. Dili mangyod mutaas. Di ba? Daghan kaayo tag, kaya aron lagi daw maayo ang pagsugod, no? Daghan kaayo mga ginabuhat, no? And to some, nagabuhat yun og mga New Year's resolution, no? Nga dili na gyud ko mo inom sa New Year. Pag human sa New Year, sige nag-inom kay New Year's resolution. Di ba? So sometimes natay mga ingon ana atong ginabuhat sa atong tagsa-tagsa ng kinabuhi. But a blessed beginning, no? Kining blessed beginning is that we will begin our year with the Lord. New Year is a new beginning daw. No, bagong pagsugod sa ato ang kinabuhi.
It's a new and it's another chapter sa ato ang life. You know, New Year is the best time to reflect God's grace and His blessing. Amen? Kana bitong pag-abot sa New Year niya, imuha bitong una-unaon ang isa ka maayong Ginoo, bisan usay natay mga kakulangon sa Dios, pero still ang Dios nagaatiman ka nato. Still ang Dios faithful sa matag usa ka nato. New Year is a beautiful time to reflect on God's grace. Amen ba? Wow! Nakasugakod mi sa tuig, bisan usay. Na aming mga kakulangon sa Dios. Amen ba? Di magiging nato ma-perfect ang life. No, kaya ito magiging mga challenges that will come. But we can reflect that God's grace is still there. Amen ba? We are, sama sa kanta kung kaganina, no? Katong first song kung nagikanta, kung sa paspas. Diba? Tungod yun sa grasya sa Ginoo, kita na aron. Only by His grace. Palakpakan itong ginawa natin. We have nothing to boast of sa atong mga achievements sa life, sa atong mga na-acquire sa kinabuhi last year, because that's the work of the Lord sa atong kinabuhi. Amen ba? And also, for me, it's the best time to evaluate ourselves before God. Ano ito itong kinabuhi, atubangan sa Ginoo? Kung tagaan ito mag few moment to think about it, how's your life in 2025 sa imong pagkinabuhi atubangan sa Ginoo? Di ba? Kung atong i-evaluate na itong self, makita na to ato ang mga lawfuls, makita na to atong mga victories, di ba? Atong makita how God really sustain us. That's why, as we step into another step of our life this year, let us start it with the Lord. That's why we need to be kanagong start nga adunay panalangin diha sa Ginoo. Amen? Now, blessed beginning. Natay upat ka mga butang nga ato ang i-reflect for this moment nga unsa dapat ang atong buhaton as we start our year with the Lord. Amen? The first thing is trust God's plan. For us to have kanagong blessed nga pagsugod sa atong kinabuhi. Saligan na to ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Sometimes bito ma-pressure ta sa life. Tungod kay kung ang reality man tungod kay kung matanaw ta sa uban, usahay angat na sila sa ato, usahay if we compare ourselves to others, sama ko na ng giingon ni David diha sa iyang panulat sa Psalms nga, do not fret when other people succeed of their evil ways, because they are like grass that withers. They are like kanang kanang dahon ng balaya. Usahay, dili nang gyud dingit sa ato ang pagbati usahay. Wala na to ba nga, Lord? May paman sila. Pero dapat buo atong pagsalig kay sa Ginoo. As we start this year, we need to trust the Lord's plan. Naiplano ang Ginoo sa itong kinabuhi. Amen ba? And bisan pa siguro na ka sa worst scenario sa imong life today, still God's plan is there. Wala na usap man ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. That's why it says in Jeremiah 29:11. There is a very familiar verse to every one of us. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. Amen ba? Dili man na usap ang plano sa Ginoo because of the circumstances nga imong nabuhat.
And sometimes gani dili pa gyapon mausab ang plano sa Ginoo bisan pa mali ang atong gibuhat nga pamaagi. We do it in our own way. Wa gyapon na usab ang plano sa Ginoo na. The only thing lang is kinahanglan kita mo balik kana sa Ginoo. Amen? Because the plan of the Lord is there. No? Mo gani na nag-ingon siya sa Romans 8:28. All things work together for good to those who love Him, who have been called according to His purpose. Sometimes in our human perspective, dili na masabtan ang mga butangan na hitabo sa itong kinabuhi. Sometimes we question God. Like Job, we question God. But for those who love God, the things that happen in our life has a purpose. Amen ba? Naano katuyuan? No? Ang ato lang kinahanglan, sabto nato ang plano sa Ginoo. Unsa gyud gusto nimo Ginoo sa ato sitwasyon, sa akong sitwasyon karon. Tungod kay ang mali mo sa tao, ang atong plano unya atong ihatag sa Ginoo. Maingon din ta sa Ginoo ba, Lord, mo ni akong plano ning tuiga. Paliw ko Ginoo buhata. Kisang tong plano imuha o sa Ginoo? Imuha. Kaya, usay matemptan, ano? Yung mingon din nga, tubag bito ang Ginoo sa mga pag-ampo, buhato na ko ni. Sometimes we make some ideas na gusto natin ipa-approve sa Ginoo. To have a blessed beginning is we need to allow God's plan and purpose na mahimong ma-reveal sa atong kinabuhi. Mo bagid ni akong palungan Ginoo, mo ba kini imong purpose sa akong kinabuhi? Kay kung dili kuha ako dili. Amen ba? Ablihan na to ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug hunahuna. Kay daghan mga sitwasyon sa atong kinabuhi, sometimes naglakaw ta sa atong kaugalingong mga dalan and atong hunahuna nga naa paghihapon ta sa dalan sa Dios. No? Iyon ang Proverbs 16 verse 9, human has plans, but God established their steps. Amen? Ang tao, daghan ito kaayong mga plano. And sometimes we put it this way, A, B, C, D. Natay mga naka-step by step na plan. Pero unsa ang sa pulong sa Ginoo, daghan tatang plano, pero ang Ginoo ray maka-establish sa atong mga dalan. That's why trust God's plan in your life. Seek. Pangita atong plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Karong tuiga nga dapat ang imong steps all the way is gikan sa Ginoo. Amen? Kay pwede kita maghimo-himo atong plano. Pero unsang ingon sa pulong sa Ginoo, it will end into destruction. Pero kung ang plano sa Ginoo, bisan pa siguro na kakaroon sa pinakalisod nga sitwasyon, kung ituman nimo ang plano sa Dios, it will end into a victory. Amen? In Romans chapter 15 verse 13, as we trust Him, He will, as we trust Him, we will overflow with hope and the power of the Holy Spirit. Susalig ka diya sa iya. Kaya, ang atong paglakong na sa Diyos, ang giya sa balang Espiritu Santo mag-aanahan ka na to. Kabalo mo mga kaigsuunan, kung wala gyud ang balang Espiritu Santo nga mag-giya ka na to, pwede kita mapakyas, pwede punta malisip. No? Kay naay usahay mga nanghitabo sa atong kinabuhi nga piling nato nindot na kayo. Makaingon ta, murag plano na gini sa Ginoo. Pero usahay, malisib lang dahil ka.
Tungod kay ang trabaho sa kaaway is to steal, kill, and destroy. Di gyud malipay ang kaaway nga masunod ang plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi. That's why maghimo gyud og pamaagi ang kaaway na mahinahinay pagkawala sa Ginoo. Pinaagi sa atong mga buhat, pinaagi sa atong mga plano sa kinabuhi. Mao na nga nagingon ang Romans, salig yan sa Ginoo. Kaya nga naman, ang balang Espiritu Santo may magagiya ka nato. Ang atong paglaong dagaya diya kang Kristo. Amen ba? Importante igsuon ang pagsalig nato nga sa plano sa Dios sa atong pagsatag sa kinabuhi. Excuse me. Daghang kay mga verse that it will remind us if we are not in the right track. Mula ta sa tinuoray nga plano sa Dios, pwede kita mahimong mawala sa atong kinabuhi Kristohano. Amen? So as we start this year, as we start a new beginning, let us trust the plan of the Lord. Makaingon siguro ka nga usahay isud man ang plano sa Ginoo sundo, no? Pero saligi lang kay ang atong Dios wala na usab kaniadto karon og sa walay katapusan. Hebrews 13:8. Kung nakahimo siya sa dagkong mga butang kaniadto, makahimo gihapon ang Dios sa mga dagkong butang sa iyang kinabuhi karon. Amen? Do you still remember the great miracles that happens in your life? Makahinungdog pa ba ka sa kanang naay dako kayo problema nga usay di nakakatulog niya. The Lord help you nahimo kang kanang victorious. Amen ba? Daghan sa instances sa atong life na natay mga struggles and God kanang nagtubag sa atong mga pag-ampo, nagahiling kawas ka nato sa tanan natong mga problema. Amen ba? The same God nga makabuhat karon tuig ka ug labaw pa ang mga buhat sa atong kinabuhi kayo. Expecta, mag-expecta diha sa Ginoo. Salig nato sa Ginoo ang Lord. No? Always remember, brothers and sisters, na kung wala gyud ang Ginoo, mingon ta nga naatay kapasidad, mingon ta nga makaya nato ang mga butang tinuod. Pero kung wala ang tabang sa Ginoo, hindi nato makuha ka ng mga butang. Ikaduha, to have a blessed beginning is to seek God's first. Amen? Kung sa itong una, we will trust God's plan this year. Saligi lang. Naman kay plano kitaguan si mo kasing-kasing. Natay ka ng mga kanang as human as we are, natay ka ng mga gitipigan behind our mind. Nagsuksok lang gusto kasing-kasing ng mga pangandoy sa kinabuhi. Pero saligi lang ang Ginoo igsoon. Ikaduha is to seek God's first. Matthew 6:33. Very familiar verse to everyone of us. Ato ang unahon ang Ginoo. The verse tells us, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. As to have a blessed beginning, wala tayo laing buhaton. Unahon ang Ginoo, labaw sa tanan. Amen? Amen ba? Kay ang mga butang sa atong kinabuhi, igadugam lang sa Dios kay kanato. Kanang tanan atong ipangandoy, tanan nga naa sa atong ginatago, itong nahuna o sa atong kasing-kasing, nga mga butang na gusto na itong manghitabo sa atong life, nakita ang na sa Ginoo.
na sometimes itesta sa Ginoo ba? Kinsa gid ang atong pilion na. Kaya human perspective, mingon yun ta na nakasabot bitong Ginoo na sa nato ni. Natin sa ina na ako ng kinaiyahan na tao. Naunsa na ko ni Lord kay kasabot naman siguro ka. No. We need to seek God first and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen? Seeking God daily. Dili kay pangitaon man gud ang Ginoo ning tuiga kung kinahanglan na gid nato. Kana bitang last option na nato na kanang urada na gyud kinahanglan na nako, Lord. No? Nabiya tay perspective usahay nga tao nga last option nato ang Ginoo. Last option nato ang simbahan. Last option nato ang pagbasa sa Bible. No? Pero kaya pa nato ato aragay ni paningkamutan. No. Seeking God daily. Muna ningon diha sa Psalms 129 verse 105. Ang kinahanglan ta malandong sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nato basaw ng pulong sa Ginoo kay mo ni siya mag-iya sa atong mga dalan. Amen ba? So, as David kanang picture out nga ang pagsik sa Ginoo is a very essential thing sa life para mahimong guided. So, sama usad ka nato. No. Atong pangitaon ang Dios sa matag adlaw, pinaagi sa iyang mga pulpo. Pinaagi sa mga pagdaig, sa mga pagsimba nga kaniya. Amen? Pinaagi sa fellowship. Kanang magkahimamatay ka sa usa-usa. Mao na ang sugo sa Dios. It's one way of seeking God. Yan naman, kung ikaw mismo sa imong kaugalingon na kay tendency usahay nga kanang makuan ka, ma-depress ka, magiging alone ka, magiging bugat imong pagbati sa imong kaugalingon. Pero kung adunay mga kaigsuonan nga imong kauban, ma-uplift ka, ma-dasig ka. Diba? Inana pa ba itong ginabati? Nga naatay kanang murag eagerness to come to church, kay naatay kadasig nga magkita ta sa usaw-usaw, or basig magpadugay-dugay mo kay kita na po na to si Chuna karon, kita na po na to si Kuan karon. Ayaw. No? Pinaagi sa himamatay sa usaw-usaw. In James chapter 4 verse 8, the word of the Lord says, come near to God and He will come near to you. Dili gid moduol ang Dios nimo kung dili po ka moduol sa Dios. Amen? Mao man na gitagaan tag freedom sa Ginoo. Tagaan tag kagawasan sa Ginoo ba? So, our relationship with God really depends on us. Nakuha ninyo? Ay, ang simbahan, hindi ko ganahan ang simba, kay maluya naman ko. Uy, wala ka may gimuwat ang simbahan sa abo para madasig. No! Ang imong kadasigon, nagdepende sa imo na how you really come to the Lord. Di ba? If we look at the testimony of those Christians in the kanang mga country good nga bawal ang Kristohanon,
Kuyaw kayo sila. Ang Biblia sa ilaha halos tagu-taguan nila para makabasa lang sila, di ba? Pero kita, we have all the freedom. Daghan kita Bible sa atong mga balay, no? Pero nagdikit na kay wala kayo na ito ginabasa. Hinlo kayo itong Bible. Muna yung nila, a clean Bible is dirty heart daw. And a dirty Bible is clean heart. Kaya ako, at istorya. Say, baka nang kini naman mag-permentiw sa itong magunita, no? Tinawad ba yan, no? Challenge ka nisto, apil ko. Makaspend ko time ani nga 3 hours, pero di ko ka-spend time of 3 hours ani Bible. Makatugon dyan ka. Pero mag-scroll lang ka, wala ka kabalo. 3 hours sa day mong gi. No, grabe ka, deceiving ang kaaway, no? So, kung dili kita, kung magsugod ang atong tuig karon nga dili kita mahimong mag-seek sa Ginoo, magiging intentional sa atong pag-seek sa Ginoo, dili gid na siya maghitabo. Mo na ang pulong sa Ginoo. Muduol ka sa ako muduol nimo. Di ba? So, it depends upon us unsang mga blessing, unsang mga spiritual blessing atong masinati karong tuiga. Depende sa ato how intentionally muduol sa Ginoo. No? Usay kay daghan matag alibay, di mo ka mata oy, di ko maka-unsa, daghan gud kay mga alibay. But it depends upon us. Bisan na aning mga butangan ni kung naa kay intention nga moduol sa Ginoo, bisag na kasi imong trabaho, bisag na kasi imong sakyanan, bisag unsa ang imong ginabuhat, you can intentionally come to the Lord and seek God. Di ba? Wala man ang presensya lang sa Ginoo nga rin. Tinood? Wala lang man ang presensya sa Dios sa simbahan. Bisan sa imong higdaanan naman ang presensya sa Ginoo. Bisan sa imong lingkuranan sa imong opisina na ang presensya sa Ginoo niya. Bisan anang atubangan sa imong manubilan na ang presensya sa Ginoo niya. The only thing that you need to do is intentionally seek the Lord. Amen? Kinsa man ang atong ginapangita karon? Maayong views, maayong talan-awon. So lahi na nga ato ang ginasik. Pleasure sa ato ang self. Ang atong dapat isik ang Ginoo first. That's why we need to come near to God. Proverbs 8 verse 17, I love those who seek me, and those who seek me will find me. Ginahigog mo sa Dios ang nagapangita nga kaniya. Bisan sa itong kasing-kasing, bisan sa taliwala sa itong kabisi, kung atong isik ang Ginoo, higog magid ang Ginoo sa tuwaan. Amen ba? No? Pangitako na to ang Dios kay ato siyang makitaan. Dili gid siya sama anang mangita tanawa tay makitaan. That's the promise of the Lord. So this year, to have a blessed beginning, seek God. Kaya ang warning sa Ginoo nag-ingon sa Exodus chapter 20 verse 3, you shall have no other God rather than me. Amen. Wala na ilaing Diyos nga atong alagaran. Dili Diyos nga atong ginadiyos, Diyos atong kinabuhi. Dili lang man Diyos kang idolatry, dili lang na mao. Daghan ang mga Diyos nga mas labaw pa sa Ginoo ba kaysa ato ang labaw pa sa Ginoo ug atong gina-prioridad sa atong kinabuhi. Thirdly, to have a blessed beginning is a strong prayer life. Amen?
Moto mo, anak. That's why atong gina-practice sa simbahan na we really start our year with a prayer. No? Nag-ampo ba mo sa magsugat mo sa dagang tuig? O pati nga news ng video ke. Ako may ay, haninood pa si pastor, oy, joke probably. No? Let's pause for a moment and pray. Because this year that we face is uncertain. Kinsa ba nakabalo sa mga tabo niya ng tuiga? Amen? So if we don't know what happened, the only thing we need to do is to pray. Yung ka na sayod. Amen ba? Trust the Lord. Ginawa mo na sayod. Ani, kampo kit minsan ang buhaton sa sunod. No? Mauna, ang pulong sa Ginoo pahinumdum ka nato diya sa Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything. Kung sa inyong ikabalak-an ka ang tuwiga. Kung sa inyong sa pulong sa Ginoo, ayaw kabalak ka sa tanan. Kung dili iduol sa Ginoo nga sa mga pagkampo. Amen? No? But in everything, atong iduol sa Diyos nga sa mga pagkampo. If we look back, Matthew chapter 6, atong makita diha how God taught us tudlo sa tuwa sa mga pag-ampo. Naningon siya diha, kung mag-ampo mo, ay mo pariha sa mga parasiyo nga nag-ampo diya sa dalan aron makita sa kadaghanan, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, nadawat na nila ilang ganti. Kung mag-ampo mo, tato mo sa inyo ang lawak o mag-ampo mo sa inyo itong amahan na nakadumog sa inyo. Pag-ampo. Before si Jesus nagtudlo sa the Lord's Prayer, muna ang giingon. Diba? When you pray, go to the secret place and pray to your Father which is in heaven. Kung mag-ampo mo ay balik-balik ka ang mga pulong sama sa giingon sa mga pagano. Kundi kung mag-ampo mo, nakita naman na sa Ginoo ang inyong panginahanglan. Unsay gitudlo ni Jesus Christ before siya ni bungat aning the Lord's Prayer, God in our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Embrace pa kayo naman mga prayer na pattern na gihatan ni Jesus Christ. But ang pinaka-importante is kining first praise na gihatan ni Jesus Christ sa ato. Na kung mag-ampo ta, dapat sincero ta nga moduol sa Ginoo. Hindi ka na magpasigar gusto ko ganito. Usay, makingunta nga, mas naman ko anong mga tawanan siguro, pero kaampo ka sa ila. Marang natin spiritual pride ba, no? Dili mo na, anak. When we pray, go to your room and pray. Your Father in heaven. Meaning, ang prayer is personal. No? Dili kinahanglan i-announce sa trumpet. That's why you don't judge a person. No nga, wala mang kayo din siya simpa, wala mang kayo siya ampo. Diba? No! Ipahilom naman tanga ron, nga diyan sa mga pag-ampo, it is a personal relationship sa Ginoo. And you can do it in private. That's what I said before. You can still have the presence of the Lord in front of your steering wheel. Amen? Yun na mga instances sa atong life. Ako kadaghan kay ko nakasinati ka naman biyahe-biyahe ko dili ka nang umali sa simbahan. Yung magtulo lang akong luha na gunit sa Manubila tungod kay maayaw Ginoong na Panginoon. Amen. Dili ko ta kayo murag ka ng dapat yun ingon ani. We need to seek God kanang naalang kita dako kayong eagerness ba? Intentional yun ang atong pagduol sa Ginoo. Muna nga, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, sa dihang mag-ampo mo, ay nagbalik-balik ka.
Kaya nga naman, nakita naman sa Ginoo yung kasing-kasing. Mabito ito na isa ka situation ba? Di ko kalimutan si Pastora, katong mga nakay na dito si Medent niya, mahadlok man taato niya no, kaya naman na siya Twitter ba ya? Naman siya Twitter niya. Yeah, mga istorya, mga delikado lagi daw. Mas Pastora, nalalo sa hospital si Medent. Di, mag-ampo ta. Hindi ko nga, naunsa ka? Mag-ampo naman ta. Diba? And sometimes, murag usay, this is reality. Usay ko kung saan mag-ampo ta no, sa sitwasyon, sa atong pamilya, sa kuan. Kasi murag ta tupag, kita. Murag natay doubt sa itong kasing-kasing. No. Ibutang sa una-una, when we pray to the Lord, God sees our need. Nakita naman na sa Ginoo. Kaya yung gusto ka maminyo, aning tuiga, gusto ka naa aning mga butanga, nakita sa mga sa Ginoo. Bisan pag dili mo na ipakita, dili mo na igawas sa imong bakba, nakita mo sa Ginoo yung kasing-kasing, dili mo ka makatago sa Ginoo. Amen ba? No? Nakita sa Ginoo yung mga kasing-kasing karon nga na uban sa inyo, nagtanaw lang sa kuha niya yung heart, wala diri. Ninood ba si Pastor? Nakita na sa Ginoo. Amen. We are transparent with the Lord. That's why, di na ito pwede ma-deceive ang Ginoo. Ito pwede ma-deceive. Nga, sama sa iyang ba, kung mag-ampo mo, ayun nagbalik-balikan mga pulong. Nakita naman sa Ginoo ang paninanglan. The point there is that you have the acknowledgement that you come to the highest person and ask for His favor. Amen? No? Kanang lugay na kaya na ito ginaampo. Kaplo po, ihatid na sa Ginoo. Kinahanglan lang ang atong attitude sa itong kasing-kasing. That's why, in Jeremiah 33:3, this is Jeremiah ang atong operator, ha? The Lord says, call to the Lord, and He will answer you. I would like the last phrase that says, and He will show you the great and mighty things which you do not know. Muna ang pinaka-highlights ang verse. Kung mutawag ta sa Dios, magatubag siya. Ang pinakagwapo pagdiha, ang kalindot pagdiha, kay ipakita niya ang dagkong mga butang nawa nato makita. Kay ang atong prayer sometimes selfish lang, diri na taman sa ato ang pabor. Pero ang makita sa Dios beyond the things that atong makita. Amen ba? So tawag sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo, kinahanglan strong na nato ang prayer life this year so that we can experience the great and, sa lain na translation, unsearchable things that we never know. Diba? Kung ito ito kumpare ng bumbero, siya, ako nini-apply kung mag-seminar ko pas, siya. Tawag lang mo. Kung tawag mo sa bumbero, ipakita nila ang dili ninyo makaya buhaton. Di ba? Purakiana siya ba? Tawag ito lang. Kung tawag lang mo, tawag mo sa Coast Guard, maluwas din mo. Buhaton man niya ang dili ninyo makaya buhaton. Di ba? In a practical sense ba, para masabtan ako. Di ba? He will show you the great unsearchable things. Ang kikilang yun diha, di ay tinutawag sa Ginoo. Amen? Sa panahon, ganyan nga ito, makaya. Dili man yun ito makaya ang unahan. Pero makaya sa Diyos, ipakita ka na ito. And He also remind us in Matthew chapter 26 verse 41 that we need to be watchful and prayerful. Kaya nga naman, ang kaaway, nangita agad ng pamaagi ay pwede na kita ma-deceive sa kaaway kung di ta magmainang puon. Amen ba?
No? Kung dili kita mainampuon, pwede kita malisib sa kaaway. Pakitaan yung ta sa kaaway, tagaan yung ta sa kaaway sa atong kanang gitinguha. Pagkatapos bitaw no, wa ta kabalo na hug na dito sa bitag sa kaaway. This is the promise of the Lord in Luke chapter 9 verse 10. In Matthew chapter 11. Everyone who asks will receive. Nga hindi man ta mangayo sa Ginoo kang tuiga. Nga ang tanan ay mangayo tagaan man. Amen ba? Muna mangayo ta karon pangayo kung dagko sa Ginoo karon. Ay tag Hilux, mangayo tag balay. Nga naman. Kung yatag sa Ginoo, yatag nila sa Ginoo. Kaya naman sa tanan na nagapangayo, iyan ni hatagan. So kung di pa po tatagaan ka lang ito, ikapasin sa mga tuwing ipon, mangayo na kita. Amen? Kaya ang practice niya, tumagon mo ganyan. Amen? Simple lang nato ang saad sa Ginoo. Barugan lang nato ang tanang magapangayo pagkatagaan. Praise the Lord. So start this year. Be blessed this year. Ask the Lord. Because the Lord will give us what we ask for. Last, before I end, to have a blessed beginning is a total obedient heart to the Lord. Ini akong anak na attorney. Kaya mangura na mo. Kung naka lang, before yung mga tulog ba, sige magawin na siya pangutana. Siya uya ko din yung matubag, lisod kaayo. Kasi yung mga question nga about mga facts sa Bible ba. Siya nga, naman nga mga inani. Nga maptag may gabi na kaayo kay kinahanglan ka din mo siya tubagon nga matubag ni mo siya nga masatisfy siya. So we talk about obedience. Siya nga, tingnan na ko siya. Pinili ka na kay dapat mutuman jud ka kay muna ang isugot sa Ginoo sa imo. So, pinili siya. Joke. So, obedience. Ang ingon sa pulong sa Ginoo in John chapter 14 verse 15. If you love me, you must obey me or keep my commandment. Kasi nahigog mo sa Diyos nga rin. Patasan ka mo. Tumanan din na ito ang sugo sa Ginoo, ha? Mga kaigsunan. If you love me, you must keep my commandment. Amen. This year, let us show our love to the Lord by keeping His commandment. That's why Samuel remind us, 1 Samuel chapter 15 verse 22, to obey is better than sacrifice. Ang pagtuman daw, labaw pa sa paghatag ng mga sakripisyo. Labaw pa daw sa taba nga mga halal. Diba? So, obedience really matters. Managing ako si PB sila, pwede naman ko rin mutuman, magyapon ko, pero dili pa karon. Unya, patiod-tiod. Hindi man ka natin, kung subukan ka lang, usan, sige ba, unya ra. Pero nagtuman, magyapon ko din. Mali na siya na, kainaani na. Partial obedience is disobedience. Delayed obedience is also disobedience. Dapat kung unsay gisugo sa imo na yung tumanon. Anak siya tama. Kinaghan mo kayo sa mga Kristohanon, partial obedience lang. Nakabalo na tayo kabalo na to sa pulong sa Ginoo ngayon ani. Ang niya, ragot ka na pag may time, pag may time, no, amen, pag mag-time, di ba? Usahin yun, atong attitude ba, nga asa ka na lang pag may panahon. Pero ingon ang pulong sa Dios, no, nga ang pagtuman
labaw pa sa nagsakripisyo ka. Naghatag kag mga sakripisyo. Kinahanglan na kita mo tuman. Amen? That's the key. In Acts chapter 5 verse 27, we must obey God rather than man. Amen? Tumano to ang Ginoo kaysa tao. Yung dali nga, naman po may mga agalong naripas, ay, kinahanglan man tumanon yung mga agalon din sa kalibutan. Ay, mga kuwan ba, mga senior ba niya, isa na naman nakasipat mo sa senior. Pero ikon sa pulok sa Ginoo, tumanon na to ang Diyos na ba sa tanan. Amen ba? Isaiah chapter 1 verse 19. If you are willing and obedient, you will eat the good things in the land. Wow! Ang matinumanon mag-enjoy yun sa blessing sa Ginoo. Amen ba? Kung matinumanon, mo ka ng anak mo matinumanon sa imo, ma-enjoy yun siya sa panalangin. Pero katulad ng gaya kay gulong nga bata, no? Gamay nag-ipisik ato. Kaya programa tinamami daw, hilutan sa Colombia, nalilia kayo makahaplas. Oy, doon kayo ito sukuon sa Sinsilyo, libuntunin. Pero katong gahi kayo sukuon, hindi matinumanon, ang layo kayo sa Sinsilyo. Amen. Tinood ba? Same as diya sa ito pag kinabuhi nga sa Ginoo. Kung kita matinumanon, we will enjoy the blessing of the Lord. This year, you want to enjoy the blessing of the Lord? We need to begin it with our total obedience. Yeah, sa Ginoo. Amen? No? So, I would like to encourage us again in this verse that we read before. 1 Corinthians chapter 15, verse 57 and 58. Ingon siya dito. Stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because your labor in the Lord is not in vain. This year, as we start this year, always stand firm sa Ginoo, not be moved. Always give yourself to the Lord, because you know that the labor is not in vain. Amen ba? In this year, don't just attend the church, but love the church. Serve the church. Give to the church. Invite people to the church. Worship Jesus with the church. Encourage the church. Participate in the church. Pray for the church. And lastly, be the church. Amen? So, have a blessed beginning this year, 2026. Let's all stand as we come together in prayer. Yes, ay ibalugan karon. Mag-atay ta og mga patampo. Yes, sa Ginoo. Ato ang idol lang atong kinabuhi